Isa sa pinakamagandang desisyon na pwede mong gawin ay ang magkaroon ng backyard garden. Unang-una, ang backyard garden ay malaking tulong sa atin. Ito ay pwedeng pampaganda ng ating bakuran. Pwede ring pagkakitaan ng iyong mga ibebentang mga gulay, mga prutas, o di kaya ay ang ornamental plants. O pwede ring makatipid ka dahil makakalibre ka ng pang-ulam katulad ng bunga ng talong na mga ito. Ayan. At pwede ring mga okra. At may patola pa. At hindi ka nabibili ng bunga ng kalamansi. Dahil kung may tanim ka nito, tiyak makakalibre ka. At saan man dako, may makikita kang bunga katulad ng patola, katulad din ng okra, at mayroon pang mga iba. Pero dahil nagdesisyon ka na panuorin ito, at nagdesisyon ka na rin na sisimulan mo ang backyard garden, nais kitang palalahanan na sa backyard garden hindi lahat ay puro blessing. Mayroong problemang pagdadaanan, katulad ng mga manok. Ang mga manok na ito ay pwedeng magbigay sa iyo ng problema kapag hindi mo ito maalagaan. Unang-una, sila ay tutuka sa iyong mga alagang mga halaman, katulad ng ampalayang ito, dahil abot ng mga manok na yan ay kanilang tinutukan. How much more kapag sila ay nakaalpas na. Pwede rin ang maging problema mo ay tuyo kapag tag-araw, at kapag tag-ulan naman, katulad dito sa aking garden, ayan, kagabi o kahapon ay umulan ng malakas, kaya naanod na yung iba kong halaman dahil taas ito ng yero. At kasama yan sa ating mga problema, pero okay lang dahil marami naman tayo mga tanim. Pwede rin ang maging problema mo ay mga insekto o mga peste, katulad nito. Sa sitaw ay maraming mga itim-itim na iyan, pero lahat po yan ay may solusyon. Ang akin pong ini-spray ay Lanet, isang chemical pero malaking tulong. Kapag na-sprayhan na po yan, ay kusang aalis po yan. Pwede rin ang problema mo ay iba't ibang mga hayop katulad ng aso, manok, at iba pa na pwedeng bubunot sa iyong mga tanim. Or pwede rin, kapag ikaw ay nagtanim ay napabayaan mo, may iba't ibang mga magiging problema ang iyong mga tanim. Katulad ng ampalayang ito, bumunga lang ng iilang piraso at hindi na nga po napakinabangan. Opo, bawi din naman dahil may mga bunga naman ito at yung kanyang talbos, kanyang mga dahon ay naulam din po namin. Kaya bago ka magdesisyon ng backyard garden, kinakailangan mong maging determinado sa iyong gagawin. Yung hindi ka susuko, anuman ang iyong mapagdadaanan, kasi normal lang po iyon. Katulad nitong mga kalabasan namin dito ay hindi pa po namumunga, wala pa kaming ulam na bunga nito, pero mayroon na rin po kaming napakinabangan sapagkat ang mga talbos nito ay amin din pong inuulam. As a whole, hindi naman negative lahat. Napakalaki po ng pakinabang ng ating backyard garden sapagkat ang dami na po nating naulam dito sa ating backyard garden. Napaganda na natin ang ating bakuran. Sobrang laking pakinabang yung beautification na nagawa ng ating backyard garden. Pagkatapos, yung ulam ay tuloy-tuloy na nga po katulad ng okra na ito. Marami na tayong nabenta, marami na tayong naibigay, marami pa tayong naulam. Kahit araw-araw tayong mag-ulam ng okra ay hindi po natin kayang ubusin. Ang isa binubunga ng nasa around 40 lamang na mga piraso o puno ng ating okra ay sobra-sobra na po sa ating pamilya. Kaya nga po, yung dulot nito, katulad nitong mga kulitis na ito, itong mga talbos nito, kung bibili ka ay mahal din. Pero dahil tayo may sariling tanim, ay hindi na po tayo bumibili. Pwede pa nating benta or pwede pa nating ibigay. Itong ating mga papaya na ito, na mga itinanim natin, ipinunla natin noong Pebrero, at ngayon ay May 16. So ibig sabihin, 3 buwan na po ito. Or hindi May 16 ngayon, May 18. 3 buwan na, pero ang lalaki na po. Ito po yung mga red lady or dwarf papaya ay nakaka-excite pong hintayin. At dito naman po tayo sa bahaging ito. Ito po yung higit 1 week na prepare natin. Ganyan po sa backyard garden, timing lang po. Hindi pa po natin tinatamnan. Bakit? Sapagkat aayusin pa po natin itong ating bakod. Dahil
kapag tatamnan natin, yun, katulad yung mga sisiw na yun. Ayun, nagtakbuhan ng mga sisiw. Kapag tinamnan natin yan, wala ring lulusot katulad din dito. Ay tinamnan natin dati ng mga sitaw at iba pa, petchay. Pero dahil maraming mga manok ng kapitbahay at maging manok natin na nakakaalpas, ay wala pong natira. Kaya sayang lang. Kaya kapag nag-decide tayong mag-alaga ng gulay, dapat desidido din tayong solusyonan. Kaya bago ako magtanim ulit, ay sisiguraduhin natin itong bakod na ito na walang makakapasok na manok. Maaaring dagdagan natin ng screen para hindi sila makapasok. At ngayong tag-ulan ay nakikita ko nga po ang magiging isa nating problema ay yung agos ng tubig, dahil katulad kahapon napakarami ng napakalakas ng tubig at maging sa bayan ng Sablayan ay binaha. Ay yun po yung ating susolusyonan ngayon. Yan, katulad yung agos na yan dito po. Ayan, isang malakas na ulan kahapon ay naging problema po. At yun po yung susolusyonan natin. At maging ito nga po, ito po yung puno ng patula natin ay talaga naman lagi kasing sinisipan ng ating mga manok, nakahang na po yan. At yan po ang isa sa mga problema po natin sa atin pong paggagardin. Kapag mahina ang loob mo na ikaw ay naggagardin, maaaring sabihin mo, titigil na ako sa paggagardin sapagkat ang daming problema. Pero dito mo makikita na walang easy na buhay, walang madali, sapagkat kahit anong trabaho, kahit anong gawain, mayroong pagsubok na pagdadaanan. Katulad nitong mga talong natin, nahugot na dahil sinipasipan na ng ating mga manok ng kapitbahay, sapagkat yung manok natin ay mga nahuli na natin lahat ng manok natin. Nakali na yung iba, nakatay na yung iba, ay wala tayong magagawa kundi gagawan natin ng solusyon agad. Tingnan mo ang ating mga patula, mga puno ng patula ay kinakalaykay ng mga manok, buti hindi pa nahugot. Kung nahugot yan, sayang itong mga bunga na to. Ang dami pa namang mga bunga. Tabi-tabi ang mga bunga ng ating patula. Ayan, dami po nating aanihing patula sa mga susunod na mga araw. Tabi-tabi po yan. Ang gaganda po. Ayan na po yung mga patula. Tapos ito yung puno nila. Pinagkakalaykay ng ating mga manok at manok din ng kapitbahay. Ay, kaya hinuli na po natin yung ating mga manok. At yan po ang magiging problema. Isa pa sa problema na binigay sa akin ng pinsan ko dati na dumalaw dito. Shout out kay pinsan Freda Mauhay. Ay nagtanim daw po sila, wala man lang daw namunga. Ay yun ang isa sa problema kapag walang namunga sa ating mga tanim. Kaya ang maganda, ang may sasuggest ko sa mga ganun ay magtanim ng iba't ibang klase at pag-aralan kung bakit hindi namunga. Dahil dito, siguro kung puro kalabasa ang itinanim ko, wala nang namunga. Dahil yung kalabasa natin ay wala po tayong napakinabangang bunga. Dahon lamang po. Iba't ibang bats ang ating itinanim na kalabasa, pero wala tayong napakinabangan. Buti na lang at marami tayong iba't ibang mga tanim katulad ng mga patula, okra. Ayan, may mga bunga ang ating mga okra. At iba-iba pa ay sobrang kapaki-pakinabang. Pati mga kulitis natin ay talagang ang daming pakinabang, kasi katulad nitong kulitis na to, ang tangkad, ang daming talbos na pwedeng ulamin. Yan, pwede nating ulamin ngayong araw na ito. Mga saluyot to. Ayan, kaya napapalibutan tayo ng iba't ibang gulay. Kaya itong ating bakuran ay sobrang kapaki-pakinabang. Kaya pwede tayong mag-decide na magtanim, kasi kapag nagtanim na tayo ay maraming pakinabang. Katulad nitong mga kamatis. Ayan, iba't ibang pwesto ng ating kamatis at talong ay marami talagang pakinabang ito. At pag natapos na ang solusyon natin sa mga manok na pumapasok dito, kasi susolusyonan ko yun, tatamnan ko na ito ulit. Marami na tayong naitanim dito. At itong kamatis na lang at papaya, maging singkamas ang natira dito. Pero itong pwesto pa na itong mga lupa na to ay tatamnan ko pa po. Dahil ako'y naniniwala, pag na-maximize ko natin ang ating lupa sa ating bakuran, tiyak, ito'y sobrang kapaki-pakinabang. At tulad nga po ngayon, ay sobrang kapaki-pakinabang na nga po ng ating bakuran. Dahil namumunga na ang bignay. Yan, bignay. Ito po yung plano ko pong magkaroon ng grafting dito ng bignay. At ganun din po yung ating mga talong. Ay napakaganda na. Yan ang ating pwesto. At yung ating kalamansi ay nagmamarkot na po tayo. At may mga tumubo na nga po tayong namarkot. At dadagdagan pa po natin. Kaya maganda po na magsimula na kayo ng inyong garden sa inyong bakuran. Tiyak, ito'y hindi nyo pagsisisihan.